Good day mga sir. Ngayon naman didiscuss natin tungkol dito sa tool menu folders. Gamit na gamit to lalo na pag bagong install ang Telchart nyo. Madaming nakalagay dito tulad nito setup, sa paglagay ng alarm, data, pag copy paste ng mga root ililipat sa ibang computer, ang pag setup ng chart para hindi din kayo mag-lag. Tuturo ko yung mga tips dito. Okay, simulan na natin. Simulan natin dito sa tool menu folder. Yan, under ng tool menu folder, itong tab na to, setup. Makita nyo sa baba may question mark. I-click lang natin. Ito yung version, tsaka kung ano mga function ng Telchart, mga features nya. Wala ka na may kiklik dito sa mga to. Okay, next. Dito, under ng system setup, madami siyang pamimilian. Subukan muna natin tong system setup. Dito sa monitor, nakita nyo, ibalik muna natin sa auto, sa barko natin, tapos i-zoom natin. Ito monitor. Pwede nyo siyang palakihin, paliitin, depende sa inyo. Pag mas mababa ang number, mas lalaki siya. Mas malaki ang number, mas liliit siya. Ang default niya 20. Sa 20 lang natin lagay kasi doon na tayo sanay. Ngayon, English lang click natin. Tapos, itong emphasize root line, hindi ko din alam to. Pero sa default settings niya, may check na siya. Kaya lang natin may check. Sunod naman itong show help hints. Okay ito, magagamit natin ito. Subukan natin ha. Ito, nakita nyo itong yellow na nag-a-appear. Pag tapat nyo siya, may yellow nag-a-appear. Yan, subukan natin dito sa taas. Show AS bearing. Pag in-uncheck nyo siya, wala na mag-a-appear na yellow na help, mga hints. Kaya mas maganda naka-check siya. Subukan ulit natin. Yan, may nakalagay na bearing, AIS. Sunod naman itong on-screen keyboard. Pwede yun check, pwede hindi. Ito siya. Meron kayo ng screen sa keyboard. Pero mas maganda, gamit na lang kayo ng keyboard nyo. Mas mahirap mag-type dito. Uncheck lang natin. Itong Lorenzi, hindi ko din alam to. Yan, baka may nakakaalam sa inyo kung paano gamitin yan. Okay lang. Yan, okay. Ito, mga number na to. Tanggalin lang natin. Itong Deka, baka alam nyo din. Okay. Ito, nag-appear siya dito. Hindi ko alam itong mga number na to. Ito naman, importante din to, alarm. Yan. Pwede nyo i-check siya kung ano gusto yung alarm ang gusto nyo. Tulad nito, mga missing na waypoint, route deviation, anti-grounding. Pag nasa bridge kayo, para may alarm kayo. Sa kwarto naman, tanggalin nyo to kasi magigising kayo pag tulog kayo. Ito, subukan natin ang alarm. Check natin lahat. Bunutin na natin sa USB port ang GPS receiver. Hintayin natin siya mag-alarm. Yan, okay na, nag-alarm na siya. No GPS na nakalagay dito. Ngayon, para tumigil siya sa alarm, i-left click nyo lang to. Itong pula na to, no GPS. Next, dito naman tayo sa setup. Under pa rin ang setup na tab. Itong EMNIA data ports. Yan, explain natin kung para saan to. Ito, para to sa pag-install ng GPS. Kanina, tinanggal natin yung GPS. Explain naman natin kung paano na siya ibabalik. Saksak lang ulit natin ng USB ng GPS receiver. Tapos, i-open lang ulit natin itong folder sa setup. Itong under niya, NEMIA data ports. Tapos, makikita nyo dito mga COM3, COM4, COM5. Depende yan kung saan nyo sinaksak yung USB port nyo. Sa akin, sa COM3 ko siya nilagay. Ngayon, lagyan lang siya ng check. Itong TCP/IP, dapat may check din. Dito, wala na kayo pipindutin dito. Itong BPS, wala na din. Ito lang ang gagalawin nyo. Bali ito, sa COM, itong TCP, dapat may check. Tsaka ito. Kung anong command nakalagay dito, siya din input nyo dito sa COM3. Yan, pareha sila. Pag click nyo, yan, kita nyo na lumabas na agad ang GPS natin. Tapos, click nyo OK. Ngayon, paano naman tayo magto-troubleshoot?
ng GPS kung ayaw mag-install. Example, nilipat nyo to sa kabina nyo papunta sa bridge. Ngayon, nagkaka-problema siya pag nililipat, nawawala yung GPS. O kaya, bagong bili kayo na GPS, re-recommend ko bumili kayo sa Shopee. Mas mura doon ang mga tinda. May mga 300 pesos, 250, may 800, 1.5. Depende kung saan made. May China made, Taiwan. Meron din mga waterproof. Yan, simulan na natin. Exit lang natin to. Like this. Telchart. Ito ang gagamitin natin, GPS Info. Dapat may naka-install kayo nito. Meron tayong download link nito sa YouTube channel. Ilagay ko lang sa description link para ma-download nyo. I-open lang natin to. Yan. Dito nyo makikita kung anong COM port siya nakalagay. Sa akin nakalagay sa COM3. Start lang natin. Click lang start. Wala kang ibang pipindutin. Dapat nasa labas kayo yung GPS nyo. O kaya nasa may bintana. Makikita nyo dito pag nagkameron siya ng color blue, ibig sabihin malakas yung signal. Meaning, okay na to. Pero kanina, bago nyo pindutin tong start, dapat nasaksak nyo na tong GPS receiver nyo. X na natin to. Tapos, siguraduhin nyo lang na na-X itong GPS info bago i-open tong Telchart B3. Mag-e-error siya pag di nyo na-X yung GPS info. Yan, ngayon nilipat ko yung GPS ko kanina. Nag-loss siya. Nasa COM3 na. COM port kanina, nasa COM3. COM port na ngayon. COM 4. Click lang natin to, COM 4. Tapos, piliin natin dito kung anong COM siya. Yan, tapos click OK. Na-set up na natin ang GPS. Kung walang gumana sa mga tinuro kong tutorial, i-X lang natin to. Ito ang gamitin natin. Itong auto. Kasama to doon sa GPS info na nasa download link. Makikita nyo sa folder. Open nyo lang, tapos click nyo tong USB driver. Pag click nyo, lalabas. Yes lang pindutin nyo, install nyo. Tapos, itong user's manual. Yan, makikita nyo kung paano siya gamitin. May guide din kung paano install. Pero kung nahirapan talaga kayong mag-install ng GPS receiver, i-message nyo lang ako sa Facebook page natin o kaya sa YouTube channel. Willing naman tayong tumulong. Balik tayo sa Telchart mga sir. Click ulit natin to, tool menu. Under pa rin ng setup tab, itong on ship and sensors. Yan, makikita nyo, nandito ang ating ship's particular. I-adjust nyo lang, depende sa barko nyo sinakyan. Yan, length, beam, drop. Input nyo lang lahat. Ito pala, kailangan, itong itim na to, kung nasan yung bridge nyo, o yung pwesto ng GPS receiver mo, nandun din siya. Depende sa barcode. Yung iba, nasa proa yung bridge. Yung iba, nandito sa pupa. Nasa gitna yung iba. I-adjust nyo lang. Makikita din ninyo dito yung autopilot, use gyro, tsaka radar cursor through EBL. Ngayon, pwede nyo i-click pero hindi naman tumagana. Siguro pwede itong ikabit sa radar, tsaka sa autopilot. Hindi ko din pa na-try. Okay na, i-click lang natin to. Okay. Tapos, dito ulit sa system setup. Yan, makikita nyo yung mga license nya. Update, online chart update. Click nyo. Yan, makikita nyo full version naman to. Next na tayo sa data tab tayo. Ito, maganda tong topic na to. Ginagamit to para mag-transfer tayo sa ibang laptop na mga files natin na nakasave dito. Kagaya ng routes o voyage plan, mga tracks, symbol at lines ng mga nakorek na nating mga chart. Example, nasira o na-format ang mga laptop nyo. O pwedeng mag-upgrade at bibili kayo ng mga bagong laptop. Napaka-hassle kung uulit na naman tayo sa simula. Mag-input isa-isa ng mga routes at symbols. Okay, simulan na tayo mga sir. Click natin tong tools menu folder. Dito sa data na tab. Yan, makikita nyo. Database. Database 1 lang gamitin natin lahat para kung magkokopyahan man tayo o kokopya kayo sa iba, database 1 lang, di na tayo magkalito-lito. Sa function, itong copy out,
para to mag-create ng backup. Meaning, palabas. Simula dito sa telchart natin, papunta sa labas. Ito naman copy in, galing sa labas o backup nyo, ipapasok natin dito sa telchart. Itong delete naman, hindi na natin to masyado magagamit kasi madali lang deletein tong file na to. Save lang natin sa may desktop para madali makita. Kung gusto nyo deletein, doon na lang natin deletein. Itong mga to, discuss na natin mamaya. Simulan natin mag-copy out o mag-create ng backup. I-click nyo lang to, database 1. Tapos, click ang copy out. Itong info, hindi na to ginagamit. Ginagamit lang to pag sa copy in. Ngayon, lagyan natin ng password. Yan, subukan natin lagyan. Ito, i-upload ko to sa Facebook group natin para pwede nyong pagpraktisan. Pwede din kayo mag-upload para magtulong-tulungan tayo sa paggawa ng mga route, mga pag-practice tayo. Pwede nyo i-share sa mga kabaro natin yung mga ginagawa nyo. Next, click nyo lang to, limit data to. Kung saan petsa nyo gusto magsimula. Itong display selection, wag nyo na i-click kasi mawawala itong mga routes tsaka tracks. Ito lang dito tayo sa limit data to. Ito ilalagay ko simula nung na-install ko to, 2014 pa. Next, itong limited area, uncheck lang natin yan. Tapos simulan natin kopyahin. Itong 3D depths, wag nyo na i-click kasi pag click nyo to, hindi nyo na makukopya yung roots, tracks, mga symbols. Itong 3D depths, ewan ko kung para saan to, hindi ko naman to ginagamit. Subukan natin, click natin roots, symbol, line area, double check lang natin, database, copy out, may password, yung date, uncheck, tapos execute. Yan, lagay natin ang password. Bukan natin ang ABCDE. Tapos okay. Dito sa data na to nakalagay save in. Hanapin nyo lang yung desktop para di na kayo mahirapan. I-type nyo yung gusto nyong pangalan. Lagyan natin ang save data. Telchart. Yan. Okay. Tapos save. Okay na copy na natin. Nakagawa tayo ng backup na 2 tracks, 4 na routes, 30 na symbols, 3 na lines. Yan. Tapos error 0. Okay. I-minimize lang natin to para makita natin kung saan nakalagay yung backup natin. Yan, ito makikita nyo, dalawa yan. Itong dalawa na to, may pangalan na save data, telchart, yung ginawa ko kanina na backup. Gawa lang ng bagong folder, new folder. I-copy natin itong dalawa. I-cut natin, i-move dito sa loob. Yan, paste natin sa loob. Ngayon, itong folder na to, i-save nyo na sa mga USB o hard drive nyo. Importante to. Ngayon, subukan naman natin mag-copy in. May niready ako dito na data na kukopyahin natin. Gagawin natin sample. Saka ibang computer to. I-input natin sa telchart ko. Yan, open lang natin ulit ang telchart. Click ulit ang folder menu. Dito sa data. Tapos, copy in naman tayo. Halos parehas lang to. I-click natin tong database. Tapos, copy in. Ito sa info. I-click na natin to pag copy in. Yan, makikita natin sa desktop yung copy natin dito. Ito yung ready ko. May password tsaka wala. Yan, open natin tong walang password. Pwede din to may password. Open. Makikita natin meron siyang 23 tracks, 67 na routes, 23 na symbol, na 3 na lines. Yan. So, kopyahin natin to lahat. Makikita nyo dito sa routes ko. Yan dito. 4 lang yung routes ko. Makikita natin kung makokopya talaga natin. Okay. Data. Copy in. Okay na ang info. Ngayon, kung may password yung i-copy natin, dapat may check to. Pero kung wala ng password, okay lang may check at wala. Masubukan natin na tanggalin yung check. Tapos, i-click natin lahat to. Yan, click natin. Tapos, itong all lang, all.
execute natin. Ang i-copy natin, copy in yung may password. Pero hindi natin lalagyan dito ng check. Kita nyo mag-i-error yan. Subukan natin execute. Hanapin natin to with password. Hindi ko to nilagyan ng check, mag-i-error siya. Open natin. Yan. Yan ang lalabas. Not provided. Okay lang, okay. Error siya. Kailangan natin lagyan ng password. Ito, check. Kung may password din yung i-copy natin. Execute ulit natin. Subukan natin i-copy na. Password nito. A, B, C, D, E. Okay. Open natin to with password. Yun na yung password niya, yung tinype kanina. Open. Yan, nakopya na natin. 23 tracks, 65 na routes, 23 na symbol, line 0, error. Okay na to. Ibig sabihin, success na yung pag-copy natin. Ngayon, i-check naman natin to. Kung pumasok siya sa routes natin. Kanina, nakita nyo, 4 lang yung routes. Ngayon, ang dami na. Yan. Subukan natin mag-select kung gagana. To. To. Okay. Tingnan natin kung nasan siya. Balik natin sa auto. Yun, may routes na. Yan, bago. Gumana siya. Success yung pag-copy natin. Next naman, tingnan natin tong tracks, yung mga na-save na dinaanan. Kung makakopy din, show natin. Yan, may mga dinaanan na. Okay na. Naka-save na. Tapos, itong mga line symbols, show nyo din. Yung mga correcting nyo, kung correct ba talaga. Okay na dito sa copy in, copy out. Next, dito naman tayo sa chart mga sir. Click natin itong folder, paano natin i-set up yung chart. Yan, tanggalin lang muna natin lahat ng check. Depende sa inyo kung anong gusto nyo naka-display sa chart nyo. Kung medyo naglalag na yung computer nyo, madami ng files, subukan nyo bawasan dito para smooth siya. Smooth yung tel chart natin. Ito, subukan natin tong text generic. Importante ito mga text. Lagyan natin yan para may mga pangalan. Makikita nyo. Yan, nagkapangalan na. Tapos tong shape contour, pwede din. Shallow sounding, makikita nyo. Yan, yan. Lagyan natin yung shallow sounding. Sounding dito sa mga shallow water. Depth sounding dito sa malalalim. Yan, magkakameron siya. Danger symbol, kailangan niya. Ito, mga pipes, kailangan din. Bottom type, kailangan nyo to kung mag-aangkorahe kayo. Yan, lalabas dyan kung nakalagay rock, mud. Subukan natin. Yan, makita nyo, mud, sand. Yan, nakalagay. Rock, R, rock, mud, yan. Pag mag-aangkorahe kayo. Ito, small scrap info. Kahit pindutin mo to o hindi, wala nangyayari sa chart, naobserbahan ko. Itong grid lines, yan, pag ini-click nyo, magkakameron ng guhit-guhit. Pwede namang wala to, kasi para to sa pag-plot madali. Hindi man tayo magpa-plot dito, depende. Ako, nasanay na kasi ako dati na meron ng ganito, kaya mas comfortable ako na may grid lines. Light names, yan. Subukan natin dito sa Singapore, madami ditong lights. Yan, papakita natin. Yan, medyo dami dito. Naghahang dito pag sobrang dami. Yan, nakita nyo, dami. Lagyan natin ng light names. Yan, magkakapangalan yung light. Yan, kita nyo, nag-appear. Tapos, itong light info. Kung gusto nyo, tanggalin. Pwede din hindi. Para medyo mag-smooth yung tel chart natin. Yan, active lights yan. Magbi-blink-blink siya. Ito, nakakalag to. Tsaka itong active leading sector. Mga nagbi-blink. Pwede man siya hindi nagbi-blink. May kulay naman siya. Kung gusto nyo smooth yung takbo, yan. Sobrang dami kasi dito. Tanggalin na lang natin. Pero kung kaya naman, malakas naman yung computer nyo. Yan. Okay naman siya gamitin. Mas maganda rin yung nagbi-blink. Yan, kita nyo. Dito naman sa baba, makikita nyo yung base, standard, tsaka full. Sa full, pwede nyo i-customize to. Pwede nyo lagyan check tsaka hindi, kung ayaw nyo gusto. Dito sa base,
Yan, yung simple lang. Hindi nyo na pwede itong i-customize. Yan, simple ano lang siya. Pero smooth. Simple lang ang display niya. Yan, okay naman lahat. Pwede din gamitin. Kung medyo mabagal na yung laptop nyo, puno na ng mga files. Dito sa standard, click natin. Pwede din. Pero may check na siya. Ito lang pwede nyo checkan. Yan. Tapos nagdi-display itong pula. Madaming pula. Medyo pangit siya. Pwede dito sa base. Kung medyo naglalag kayo. O dito sa pool. Kung mabilis naman yung laptop nyo. Subukan natin tong safety. Yan. Ito mga kulay na to. Blue. Yan, light blue. Tsaka itong gray. Maseset natin yan kung saan natin gusto. Depende sa drop number ko nyo. Maglalagay kayo ng safety. Dito, ilagay natin anti-grounding safety to. Anti-grounding. Lakayan natin to. Yan, makikita nyo mag-iba yung kulay nitong color blue. Ibig sabihin 6 meters. Magkakameron siya ng safety dito. Lahat ng 6 meters pa baba, magkakameron siyang guhit. Subukan naman natin tong shallow. Taasan pa natin kung malaki yung barko nyo. Yan, 13 meters. Yan, kita nyo, 13 meters. Magkakameron ng safety. Dito naman, shallow water, itong color blue na to. Yan, subukan natin. Gawin 4. Yan, makikita nyo, lahat ng 4 pababa, magkakameron ng dark blue. Depende sa setup nyo. Ito namang deep, ito yung light gray. Subukan natin. I-adjust nyo lang kung anong gusto nyo adjust. Magkakameron siya ng mga layer. Itong depth, lakayan natin, subukan natin. Gawin natin 30. Yan, magkakameron siya dito. Babaan din natin. Lagay lang natin sa 10. Yan, yung gray niya. Yan, dito lang din siya. Yan, depende sa inyo. Next naman ito, anti-grounding alarm. Yan, mag-a-alarm na yung tinuro kanina, yung alarm dito. Kung ilang meters. Dito rin, anti-grounding. Sa text, kung gaano kalaki yung gusto nyo nakalagay. Sa display. Kung medyo malabo na mata natin, lagay natin mas malaki, mas maliit. Depende sa inyo. Subukan pa natin lakihan. Hanggang saan siya. Yan, medyo malaki-laki na. Kitang-kita na. Lagay natin sa standard na 5. Dito na kami sanay. Yan, dito unit. Yan, pwede nyo baguhin. Feet, patom. Subukan natin itong patom. Magbabago siya. Balik lang natin sa meters. Ngayon, tapos na tayo dito. Yan, dito naman tayo sa boat. Dito walang masyadong isi-set up. Depende dito sa course vector nyo. Nautical miles, minutes. Dito, masanay tayo sa minutes. Yan, may 6 minutes rules yung vector line. Kada 1 guhit lang, yun yung 1 minute. Nandun ka na sa position na yun. Okay, dito tayo sa... Makikita nyo to, mga pagkakaiba nito pag in-adjust nyo, pag underway. Yan, di tayo ma-under kaya di natin makita. Dito tayo sa target. Kung may AIS tong ano natin, tail chart, pwede siguro i-connect to. Di pa rin namin na-try. Yan, click lang tong AIS. Tingnan natin. Pag-click nyo AIS, tapos click nyo itong on ship o target ng barko nyo kasi sa ibang ECTIS, pag-click nyo yung ibang target, lalabas din to. Yan, heading, route, makikita nyo lahat. MMSI, call sign, ayan, IMO, tsaka status. Pwede nyo palitan dito. Yan, naka-underway tayo. Palitan natin ang at anchor. Dito, vessel type. Hanapin natin. Lagyan natin cargo. Yan, destination, lahat dito. Maximum drop, set lang. Tapos, dito naman, pwede ka mag-message. Click nyo lang message, yan. AIS info, nandito lahat, yan. Okay, close na natin. Dito, kahit anong setting nyo, wala naman tayo AIS. Pero pag napasakay kayo sa ibang barko na may ibang klaseng tail chart, mga puruno, pares lang naman siguro ng mga settings to. Hindi na kayo mahirapan mga pangapa doon. Sunod natin itong lag. Ito, magandang topic to. Kasi pag may mga investigasyon, pwede natin replay kung nasan tayong position. Yan, subukan natin to. Replay, click. Makita natin dito yung date. Subukan natin lagay dito sa May 23. Na mga alas 4:20, nandito kami sa port niyan. Dito kami. Yan. Dito kami sa port na to. Tapos, mag-aangkorahe kami dito. Standby kami pa anchorage area.
Subukan natin show position. Yan, lumipat na tayo. Nitong May 23, 4:20 PM. Ngayon, petsa ngayon, May 27. Okay, balik natin. Tanggalin natin itong pula. Ayan, delete. Tapos, start natin. Pwede nating start to. Yan, makikita nyo. Atras kami. Pwede nyo bagalan. Pwede nyo bilisan. Depende sa gusto nyo. Yan, kita nyo dito yung position nyo ng oras na to. Pwede nyo stop para kung may investigasyon, meron kayong pruweba. Okay, fast forward. Yan. Punta kami dito sa anchorage na to. Number dito sa 12.8. Ito yung sabi ko kanina ng vector line, kulay green pag umaandar. Yan, nakaset yan sa 6 meters. 6 minutes pala. Okay. 6 minute rules. Kada isang guhit, 1.1 nautical mile. Yan, okay na. Ang korahe. Okay, nag-stop na siya. Mga anong oras? 4:56, nandito na tayo. Yan, meron na tayong track. Kitang-kita sa camera kung saan tayo dumaan. Ngayon naman, i-explain natin pala to. Nalimutan natin itong change to meters. Subukan natin i-BL. Click natin dito. Bawa ito, distance dito 0.67 nautical miles. Kung i-convert nyo sa meters, pwede nyo siyang i-click. Yan, dito siya ngayon 1,234 meters. Dito 800 meters. Palitan natin nautical miles, maging 0.44 nautical miles. Yan, okay na tong lahat. Na-display na natin halos lahat. Yung mga hindi ko alam, kayo nang bahala mag-research. I-click lang natin ulit tong replay button para mawala. Okay na, tapos na ang video natin. Sana may natutunan kayo sa panonood. Pa-support na din ng YouTube channel natin at Facebook group. Nakapost dito sa may bandang kaliwa. Thank you, thank you. Thank you sa mga nagtsagang manood ng video natin. At dahil natapos nyo to, meron nga pala tayong free trial ng Ekdis. Comment nyo lang ang email address nyo sa YouTube channel natin o kahit sa anong video doon. I-email ko na lang sa inyo. Thank you, thank you.